So, kung gusto nyong magserbisyo, service, focus lang. Attitude, tanggalin yung mga negative na pag-uugali. Tapos, focus sa direksyon na patutunguhan mo para continue yung pagsiservisyo mo. Kaya kung mag-isip ka ng kung ano-ano, hindi ka magtatagal. Talagang aayaw ka o hindi ka na magsiservisyo. Kasi nag-negative ka man kaagad. Tanggalin yung hindi maganda na mga pag-uugali. Dapat disiplina sa sarili. Tapos bago tayo sa iba, disiplinahin muna natin yung sarili natin. Para hindi tayo mabalikan ba pagdating ng panahon. Disiplina ka sa iba, sarili mo, hindi mo disiplina, wala rin. Hindi maganda. Kasi ang pagsiservisyo sa bayan, hindi biro ang pagsiservisyo sa bayan natin. Kapalit buhay ang kapalit natin. Mawala yung buhay natin kung magpatanga-tanga tayo. Kasi kung magpatanga-tanga tayo doon, talagang mawala yung buhay mo. Kasi nasa sayo naman din Pero kung lagi ka lang seryoso, naisip mo palagi yung bukas na darating, magtagal ka sa servisyo mo. Hindi ka rin aalis pagka-reservice kung gusto mo mag-reservice. Kasi kung isipin nga, katulad nung sinabi ko kanina, na hindi ko nga maintindihan yung gira namin noon. Kasi matapos na sana, biglang hihinto, pauwiin kami kasi pisto. Di ba parang kagaguhan yun kung isipin mo nga, wala na, kung lalayas ka na kung gano'n. Kaya kung sa mga pabiro na mga kwento, sa sistema ng pag-army, kasi sa akin, ang iniisip ko, hindi natin muna gamitan ng talino, yung sobrang talino. Kasi kung sobrang talino, hindi tayo tatagal sa serbisyo. Kaya ang ginawa ko na sa sarili ko, pabugo-bugo lang ko. Pabugo-bugo na lang ko para magtagal ako sa serbisyo. Gamitin ko lang yung talino ko, diskarte, pagdating na ng kailangan, kung kakailanganin na talaga. Pero kung gamitin ko palagi araw-araw yung talino, wala na, matagal na siguro ako umalis. Doon pa siguro anong taon pa yun. Yung ako na lang yung natira. Yun, lumayas na ako noon. Pero wala Nagpabugo-bugo lang yun ko. Pero mahal na mahal ka dito mahal na mahal ka ng mga tropa dito, SM. SM ang tawag namin sa Sergeant Major. Mahal na mahal siya ng 4th Scout Ranger Battalion troops. And yun nga, bugo nga lang daw. Pero hindi, yan kasi yung gusto ng tropa, yung mga totoong tao ba? Di ba? Mahirap kasi yung yung sobrang talino. Kumbaga magaling, pero napabayaan mo naman yung mga tao. Hindi ka makinig sa mga sinasabi nila. Kasi ang ginagamit mo yung talino mo Kasi wala. Grabe yung na yung mga tao doon. Kawawa na sila. Kasi hindi ka makinig doon. Kasi ang sarili mo man mismo yung sinusunod mo. Wala din. Yung karamihan yung mga nakikita ko, sir, na yung ginagamit nila na leadership, yung talino nila. Magaling sila sa yung mga pag-explain, pag-kwento ng mga ganyan, magaling sila. Pero yung about sa leadership nila, sa pagdadala nila ng tao nila, nagkagulo-gulo na yung mga tao nila. Kasi kung may problema, sasabihin, hindi mo makinig. Hayaan lang man, wala pa rin mangyayari. Kahit magaling ka, matalino ka, wala pa rin mangyayari. Failure ka pa rin. Kasi nagkakaso-kaso naman yung mga tao. Ikaw pa rin yung failure yung pagdala mo sa kanila. Pero kung yung magpabububu ka lang, kung anong sabihin nila, pakinggan mo, aralin mo rin, hindi ka naman maniwala ka agad, aralin mo muna yung mga sinasabi.
Uy, tama ito, sige ito. Hindi, sige, ganitong gawin. Ganyan mo. Ay, maganda yung flow ng sistema. Pero kung kontrahin mo yung sinasabi na kasi ikaw lang palagi yung susunod, nagka-atraso-atraso sila ngayon, di failure yung bagaan. 3 taon ng Sergeant Major dito si SM Ledesma. Yun yung, Ayaw pakawalan ng tao, ayaw pakawalan ng commander. Respeto kasi yun. Respeto yun. Na binibigay sa'yo, SM. mahirap din mag-surrender sir kasi sa'yo lahat ba ay isisi yung mga pagkakamali ng trupa. Ikaw palagi yung budyakin ba. Kaya kung minsan medyo mapaisip ka rin na bakit kasi surrender tayo. Pwede man lang sana na pakuya-kuya-kuya lang. Kuya lang. Ay, pinasarrender kasi sadali. Kaya yun yung ano ko sir sa sarili ko ba. Kasi noon, ayaw ko talaga sana mag-surrender sir eh. Pero pinilit lang talaga ako. Pinilit lang talaga ako sira ako sa SM ako daw. Sige. Ang layo ng narating mo ito final episode mo kasi to. Ang layo na ng narating mo. Hindi nga ako maniwala sir na na mahimukog surrender sir. Yung nakita kami ni CGPA dito sa Tacloban sir, yung nagbisita siya sa mga wounded namin. Nakita kami dalawa. Oh! Ito, SM ka na pala. Oh sir. Sabi ko, Sino si GPA, Sir Totonap? oh sir, Priti. Kaya, hindi ka makapaniwala na sir. Oh, hindi nga talaga ako makapaniwala sir sa mga pangyayari. Sabi ni sir, sabi ni German si Sir. Sabi ni sir Priti, ako nga hindi nga rin ako makapaniwala na naging CGPA ako. Ito tawanan na ng hospital sir. Hindi. Solid kasi si Gerald Aparete. Idol ko yan. Hindi rin ako makapaniwala sir. Darating ako sa ganito kasi ano lang man talaga noon na sa mga bugi-bugi bugi-bugi din naman kasi tayo. Pero yan lang, yung pagbabago talaga sa sistema. Gaano ka pasalamat na wala ka bang galos? Wala sir. Sa nga, kwentong walang galos nga kasi sa walang Panginoon sir, sa talaga ako, sa akin, malaki ang respeto ko sa Panginoon talaga. Kasi nung bago ako pumasok ng sundalo, ang inisip ko talaga, buo akong pumasok, buo din akong lalabas sa army sir. Yun yung ko sir ba, inisip ko talaga. Yung wala man lang, walang mawala sa katawan sir ba? as in, wala kang Wala talaga sir, wala kang wounded personnel medal. Wala sir. Hindi pa ako nakasubok sa Panginoon. Magtaka naman din ako sir kasi kung makikita ko man yung bal talaga na bumagsak siya. Kung saan-saan. Tapos may magpalampas pa dito. Maramdaman ko talaga na ngayon sa lupa, makikita ko rin. Uy, biniril-biril ako. Pero hindi man ako matamaan din. Hindi man ako matamaan. Sabi ko, di salamat. Kasi noon sir, sa totoo yung noon, hindi man ako gaano magtago sa mga puno yan. Kasi ang inisip ko, yung pag nagtago ka kasi sa puno, yun yung babanat-banatan palagi sa kalaban. Sir, kneeling, tayo, titingnan ko kung saan yung sir ba, saan ang ng bala. Maramdaman man sir na kung saan malapit sa'yo o malayo. Pag medyo parang may nagluluto ng mais dyan, ay gigilid-gilid ka na. Kasi nakikita ka na rin ng kalaban niya. Ikaw na yung sadya dun. Pero kung yung parang mga tumutunog-tunog lang na parang malayo, yun siya sir. Yeah. Yun lang yung ko. Tawa ng Panginoon naman. Ito. Pero sa lahat ng dinaanan mo, anong pinaka kinabahan ka rin? Yung ba yung pinipinising kayo? Ayun, pero yun na talaga. Yung una mong kwento na
O yung 7 kami. 7 kayo? Oo, yun ang akala ko to, hindi na talaga ako mabubuhay doon, sir. Yun talaga. Kasi, dami. Yung mga bala doon. Yung sinalubong ko nga yung bonfire ng kalaban para makaalis lang ako doon sa may tab. Pumunta, umikot ako. Yun. Grabe na yung mga baril-baril nila sa akin. Pero sa awa ng Panginoon, hindi talaga ako natamaan. Hindi talaga ako sir ba? Hindi talaga ako natamaan, sir. Hanggang sa nakatawid ako doon sa kabila, umikot. Nakatambay ako doon sa may landahan. Kasi nakaikot ako sa kabila. Bumalik ako doon sa may tab. Yun yung ruta ko, sir. Yun na yung ruta ko. Tapos exit. Gumilid lang kami. Ito sa may tawid kami ng bakod, yung barbwire. Siguro mga 1 dipa, pinya. Mala sa barbwire, 1 dipa na pinyahan. Tapos punong mangga. Yun lang. Tapos bumagsak yung sanga, natamaan sa RPG. Buti natabunan kayo. Doon yung naka-conceal sa amin. Kaya nung nag-finishing na sila, yung pinagtataga na yung kasama ko, yung mga nangamatay na. Oo. Muntik pa ako doon. Dito, duman ng bala. Pero, salamat naman. Duman lang siya. Di wala, doon lang ako. Kala ko nga natamaan na. Kung mag-panic ka nun, Ay, patay. patay ka. Patay ako doon. Kasi nandun nga lang yung kalaban eh. Kadami nga nila doon sa may gilid. Hindi lang sila makatawid kasi barbwire sir eh. Barbwire. Doon lang sila. Pinutuk-putukan nila yung puno ng mangga. Ganyan. Tapos balik sa taas. Tambay sila sa bahay. Sinunog nila yung lu sir. Antitang. Yung plastic. Sinunog nila yung baril. Hanggang sa pudpud, lumabas yung muso ng bala. Binusa ng tubig. Kasi kung wala sana yung tubig, puputukan yun. Marami sila doon na mga casualty. Yun sana yung panahon, binuhusan pa ng tubig. Kasi wala, pornada. Kaya yun yung sa lahat ng ko sir na enkwentro, yun talaga yung talagang imposible na sir ba na ganoon talaga nangyari. Oh. God. Pare, Diyos Kaya pare. sir, kaya sabi nila sa akin, yung mga tropa na, may agimat siguro yung tao na yun. Sabi nila sa akin, may agimat na yung tao dito. Ano naman ang pinaka nakakatawa mo na experience maliban sa pakyutan? Yung mga nakakatawa. Dami sir yung Ano na to? yung mga Nagkukwentuhan na lang kami ni SM pero dami niyang kahit yung mga enkwentro na nakakatawa talaga, marami din sir. Yung mga sablay sir ba na kahit kaba na, pero sa mga sablay, matawa ka rin talaga. Yung sa brief pa lang daan. brief. Oo. Grabing tawa namin doon. Lumilipad na brief. Oo sir, putay na, tuloy-tuloy luha lang sa katawa kahit yung kwentro eh. Putay na, hindi namin makalimutan si Sir Tubalya talaga. Yung doon, tapos yung sarap-sarap na ng timpla na yung grabing galit tayo na yung video namin. Gaano ka-proud SM na naging scout ranger ka? Ay, malaki sir. Kung sa na lang talaga. Proud na proud talaga ako dito sa ranger sir. Kasi dito ako, sir eh. Kumbaga, dito ako minulat sir na ng, siya ba, parang, tawag ito. Kumbaga, dito talaga ako minulat, lumaki na dito sa pagiging scout ranger sir. Kung isipin, simula pa nung una, pagdaanan. Kasi kung hindi ako napunta dito sa scout ranger sir, baka hindi ako umabot sa ganito ngayon. Baka namatay na siguro noon pa. Kasi sa mga pinagdaanan, kadaming... Ayaw kong ikwento mo yung medyo matindi-tindi yung unang buhay mo. Kasi... Matindi-tindi. Talaga magulo din yung napasukan ko noon eh. Magulo din yung mga nadaanan ko. Oh. Kasi namulat kasi ako sir na yung maliit pa. Hindi naman sa namulat ako sir na patay na ka ng tao. Kaya
Sabi ko, kung ganito palagi yung trabaho ko, puro na lang tayo puputayin ng tao. Hindi man natin masabi kung anong kasalanan niya. So parang naisip ko parang, so, wala mang magawa. Tambay, duty sa Tatsmin. Dumating yung panahon na tinadhana na siguro ng Panginoon na makapasok ko sa Scout Ranger, sir. Kasi bigla naman kasing dumating yung estudyante na 114. O di, hindi ko rin naman din alam na ganun ang mangyari. Kasi kinuha lang ako doon. Tapos nung napunta na ako ng 6 company, na sila sa trabaho ko, inadap na nila ako. Hanggang sa ginawa nila akong sir, sundalo, ganun. Yung lang, pumasa ako sa mga exam, ganun, mga exam na paano mag-apply, ganyan. Dinaanan ko lahat yun. Yun, hanggang saan. Masalamat pala ako ng malaki. Proud na proud ako dito sa Ranger, sir. Mag-32 years na akong dito pa rin sa FSRR. Oo nga, no? Hindi ka umalis na ba dito? Wala, sir. Dito lang ako. Wala nung nagsundalo ako. Tricycle. Hanggang sa naging ganito. Dito pa rin ako sa FSRR. Kasi nagpaalam ako, naka-4 na beses ako nagpaalam, sir, na magpa-assign ako ng 10 ID. Nung pag-organize ng 10 ID, hindi ako pinayagan. 2 beses ako nagpaalam, hindi pa rin ako pinayagan. Palipad ako ng 6 ID, hindi pa rin ako pinayagan. Kaya dito na talaga ako sa regiment, lumaki. Tumanda na ako dito sa regiment, sir. Sa 6 company. Doon na ako tumanda sa 6 company, sa 2nd battalion. 2 lang naging company mo? Sir, first, saka yung 6 company. First company, Widare. 6 company, Cutting Edge. Yun lang yung sir, tapos batalyon. Yun na. Labas liba ng SRS. Dito na, batalyon na naman ulit. So kaya, kung sa sa regiment, talaga ako dito, malaki talagang pasasalamat ko dito sa regiment. Kaya mahal na mahal ko itong Ranger, sir, eh. Kasi kumbaga dito ako hinubog kung paano mga gagawin, sir ba? Dami kong mga natutunan dito sa Ranger na mga diskarte. Kaya salamat talaga ako. Grabing pasalamat ko talaga kay Little Zero talaga. Sir Patrimonio, Sir Doji. Kasi sila yung kumukup sa akin noon, sir, eh. Maliit pa lang ako noon. Tawag ba ako noon? 18. Mulat na ako. Trabaho ko noon, sir. Puro lang pangitik. Tingnan tao doon, putang ina, mahirap to, puta. Kaya salamat ako, sir, na dalo ako. Ayun. Umabot ako sa ganito. Yung respeto na binibigay sa iyo ng regiment, lalo na ng 4th SRB, sobrang solid, SM. Sobrang solid. Naririnig ko. So, okay naman yung mga tropa din na sa akin. Kasi sa akin kasi, sir, hindi man ako sa akin lang. Gagawin ko lang yung pabil ko na so makaya lang na makaya ko lang na gawin. Kasi layo ko man sabi sa kanila na mahirap magkakaso. Kasi subukan ko na rin yung magkakaso-kaso. Kaya mahirap. Masakit sa ulo. Kaya maganda. Iwas talaga sa mga kaso-kaso.
Yan ang warrior. At karangalan ko na share ni SM yung kanyang mga stories, hindi lang war stories, kundi yung kanyang naging leadership stories kasi ako bilang halos kasabayan niya sa serbisyo, na-relieve na kasi ako sa port company nang pumasok siya doon sa 6 company. Pero halos magkasabayan kami and yung quality ng galaw, ng attitude, ng fighting spirit ni Sergeant Major Ledesma. Sabi nga niya, bugoy-bugoy lang, pero hindi. Yun yung talagang solid na ranger na sinuklian niya ng respeto ng kanyang batalyon at ng 1st Scout Ranger Regiment. Maraming salamat, SM. Sir, salamat sir.